Kung masaraan na maganda at may ayos, hindi lang yung cropping ng palay ang pakikinabangan namin ng tubig na to. Baka bago dumating yung susunod na schedule ng irigasyon, yung taunan ba, yung first crop, second crop, Opo. may tubig pa kami dito. Ayun. Hindi kami nawawalan kung may aayos itong sara na to. Marso 9, alas 4:29 ng hapon. Nandito po tayo sa barangay Ayos Tumboy, Poro 4. Dito po sa tabi po ng Sapa. At nakikita po natin umaagos na tubig. At atin pong itatanong kay Kapitan Ludovico Guiem kung saan nanggagaling po itong tubig po ito. Ayan. Kap, magandang hapon. Magandang hapon po. Ayan. Kap, saan po nanggagaling itong napakalakas na tubig dito po sa Sapa po? Ito po ay talagang kung sa amin sana ito'y bigay ng Diyos para sa amin dahil magkakaroon kami ng tubig. Opo. Pero yung tanong po ninyo na kung saan manggagaling, ito yung tubig galing sa NIA. Niya. Oo. Oo. Na dumadaan sa mga bukirin. Opo. Na yung mga kapwa ko farmers, pag nakakita kasi ng tubig yan, wala ng control. Ang ibig kong sabihin, yung bahala na yung tubig na yan. Ito naman, kaya nakarating po rito. Itong tubig na to, galing talaga sa bukirin. Ayun po yung mga bukirin. Magmula doon sa Makapabilag, sa San Andres, sa Giset. Yung mga bukirin nila yan na yung mabababang bukirin, Opo. hindi naman kwan kasi sa NIA yan, puro patapon yan. Dito lahat ang guho nun. Dito po lahat. Oo. Kung ang schedule po ng tubig natin ay 4 na araw, kada schedule, kami siguro dito, yung tubig na yan, abutin kami ng 10 araw dito, nandiyan pa yung tubig. Lalo na kung malantip ito. Ito yung temporary lang lantip ito, temporary lang na sara yun. Aabutin kami ng 10 araw na yan yung tubig na yan. Opo. Oh, na manggagaling sa bukirin. Pero pagka na husto ng sara, malaki yung tubig, volume ng tubig. Kaya ang pinatutubigan kasi rito, nakita naman ninyo, tabi-tabi yung mga open water. Opo. Oh, na dito lang nanggagaling yung kwan, hindi pa totally sarado yan. Opo. Pero kung masaraan na maganda at may ayos, hindi lang yung cropping ng palay ang pakikinabangan namin ng tubig na to. Baka bago dumating yung susunod na schedule ng irigasyon, yung taunan ba, yung first crop, second crop, Opo. may tubig pa kami dito. Ayun. Hindi kami nawawalan kung may aayos itong sara na to. Sa Ayan. totoo lang. Kap, nakita ko po sa bungad, may mga natuto yung sinabog. Opo. Opo. Hindi nakakakuha ng tubig po mula rito sa Sapa. Nakakakuha rin po magmula rito sa Sapa. Hindi lang sila kasi totally na nakakakuha na nagpapandar ng bomba dahil sa kakulangan ng budget. Siyempre ang isang magsasaka, kapos din, krudo lang naman yung Krudo. ginagamit. Krudo lang. Yung sinasabi po ninyong lalagyan ng harang. Yung ilalantip. Lantip. Lantip kasi kung tawagin namin yon. Opo. Dagdagan yung sara. Ayun o. Opo. Yung level po ng lupa doon, saka ito, halos magka-level Pagka yan pinantay doon, yung sara niyan, maluwang po yung tubig na pagkukuhanan namin. Pero mo, ilang metro yan. Baka may 1 kilometro yan. Opo. Kung sakasakay ilalagay nga po yon, pwede pong yung tubig po ay dumaloy na hindi na gagamitan ng Opo, bomba? opo. Pwede.
Maraming makikinabang pagka ganun ang ginawa na hindi na kami gagamit ng krudo. Sa totoo lang. Mula po sa kinalalagyan po natin, Oh. papuntang east, ayan, papuntang Ah, east. ah. Gaano kalayo pa po itong sapa na to? Siguro humigit kumulang mga 1 kilometro yan. Opo. At papuntang west Ay, sa Kasungsong na po yan eh. Kasungsong! Alam po nyo yun doon sa malapit sa tulay doon. Opo. Yung creek na yan, doon bumabagsak. Kaya marami rin nakikinabang Ah. dyan sa gilid ng creek, sa tutulang. Ayun sa may hanggang umaabot hanggang Sitio Ibayo. Oo. Ayun. Umaabot po doon yan, yung tubig na yan. Ang kasama naman na tubig na yon, yung mga bukirin naman dyan, Cavite. Doon lahat ang guho niyan. Meron ding iba ding Oo. pinagkukuhanan yung Oo. ilog dyan sa may Sitio Ibayo. Opo. Tsaka ang diskarte ng magsasaka, ganyan din. Mm. Puro lantip. Aywan ko lang dyan sa Kasungsong kasi pagdating sa ganyan, mataas eh. Mataas ang ganyan. Parang hindi ka parehas nito na ito yung lupa. Oh. Lahat po na natuto yung lupa na yan, kayang daluyan ng tubig na to. Ayan. Ito po ba, Kap? Nakita na po ito ng NIA na po pwedeng i-develop para yung pong naitatapon na tubig galing rin pa rin sa kanal maiakit pa sa Ay. bukirin. Siguro po baka hindi sa ngayon hindi nakita. Nung nagde-develop ng kanal nabubuhay pa si Engineer Coloma noon, alam niya ito dahil kinuha ko pa yung bako nila dito na sinaran namin to. Kaya lang dito nasira yung bako kaya Hindi natuloy. natuloy natapos. man hindi natapos. Alam ni Engineer yan, Coloma, na sabi ko, request ko para dahil kasi walang kanal na manggagaling sa irigasyon. Walang kanal. Wala napapunta sa bukirin. Yan lang ang mga nakatutok na hindi mo parang turn out lang yung mga yan. Oo. So, eto, maaaring mapanood po tayo ng mga taga NIA Yupis. Ano po ang kahilingan po ninyo? Sana mapansin kami rito na yung kapwa kong magsasaka magkakaisa kami na yun talagang pangarap ng bawat isa dito sa amin. Kaso ano ang paraan para mapansin kami? Ito nga, ako lang yung naglantip rito. Lahat ng nagpapahitit ng bomba dyan, ito, wala silang lantip dyan. Dito lang sila kumaasa. Sabi ko, tulong-tulong tayo. Hindi naman sila tumutulong. Pero ang kuwan ko sana, para kung makarating man sa kinaukulan, katulad ng NIA, mabigyan kami ng pansin para ito kasi pagka tinaas namin yung sara dito, pag naiayos, malaking pondo ang gagamitin namin. Naghihikas naman tayo pare-parehas na magsasaka. Ayun, gumagawa lang kami ng paraan para makapagpaahon kami ng tubig. Gamit pa po yung bomba, no? Opo. Mas matipid naman ito kaysa yung deep well. Opo, Open water po kasi. Sana mapansin kami para lang sa ganun kung ano yung biyaya ng NIA masama naman kami. Yun naman ang sa amin. Hayaan po ninyo kung itong mga kapwa ko magsasaka na nandito, di isang araw o ipatawag para magkaisa kami kung ano yung hinaing ng bawat isa at hilingin namin na matulungan kami rito. Maraming salamat po, Kap. Maraming salamat din po.